Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Patuloy pa ring nagiging saksi ang Red Sea sa nagaganap na sagupaan ngayon sa pagitan ng Houthi laban sa Amerika, UK, kasama pa ang mga kaalyado nitong bansa. Ang gulo sa bahaging iyon ng karagatan ay umabot na din hanggang sa Yemen. Ang tensyon sa rehiyon ay mas lalo pang nagiinit dahil sa pag-atake ng Houthi sa mga barkong sibilyan at sa mga oil vessels. Kaya naman dahil dito ay mas pinaigting pa ng Amerika ang kanilang ginawang pagdepensa. Una nang binuo ng Amerika ang Operation Prosperity Guardian. Ito ay isang koalisyon ng mga bansa na pinangunahan nilang buuin kasama ang iba pa nilang mga kaalyado. Sila ang magtatanggol at magpapanatili ng kaayusan sa Red Sea at poprotekta sa mga barko na daraan at papasok sa naturang bahaging iyon ng karagatan. Subalit tila hindi pa din naman nagbabago ang Houthi at patuloy pa rin sila sa kanilang ginagawang pag-atake sa Red Sea dahil dito ay muli na namang naglunsad ang Amerika ng isa pang operasyon. At ito na nga yung tinawag nilang Operation Poseidon Archer. Ito ay isang long-term military campaign laban sa Houthi na ang pangunahing kalaban nila sa Red Sea. Ang pinakalayunin ng bagong operasyon na ito ay ang pahinain ng opensiba ng mga Houthi sa Red Sea. Noong Lunes, ang UK at US ay muli na namang naglunsad ng pag-atake sa Houthi sa Yemen. Ito na ang ikalawang beses na ginawang pag-atake ng puwersa ng Amerika sa mga infrastruktura ng Houthi sa Yemen sa loob lamang ng 10 araw ayon sa isang joint statement. Sinira nila ang nasa 8 mga lokasyon na kung saan sinuportahan ang pag-atake na ito ng mga bansang Canada, the Netherlands, Bahrain at Australia. Naging matagumpay ang pinakahuling pag-atake ng Amerika sa Houthi na ito kung saan nasira ang kanilang mga missiles, imbaka ng mga armas at drone systems ayon mismo sa senior military official at senior defense official. Nakamit umano nila kung ano man ang kanilang nais na mangyari at maging resulta ng pag-atake. Ginamit ng Amerika sa pag-atake ang mga fighter jets mula sa USS Dwight D. Eisenhower, surface vessels at submarines upang atakihin ang 8 lokasyon. Suma total ay nasa 25 hanggang 30 mga precision-guided munitions ang pinalipad patungo sa mga target, kabilang pa ang ilang mga Tomahawk cruise missiles. Muli ding inulit ng White House na ang nais lamang nila ay ma-de-escalate ang kaguluhan ngayon sa Red Sea, subalit hindi sila papayag na magpapatuloy ang ginagawang pag-atake ng Houthi. Nasira din ng Amerika at napasabog ang isang underground storage facility na ginagamit ng Houthi sa Yemen. Ang imbaka na ito ay may mga advanced na conventional na mga armas tulad na lamang ng mga missiles at one-way attack drones. Kasunod naman ng mga pag-atake ng US, UK at mga bansang kaalyado nila, sinabi ni Muhammad Ali na leader ng Houthi na dahil daw sa pag-atake mas magkakaisa pa ang kanilang grupo at mas tumibay ang kanilang paninindigan at ipinaglalaban. Sa kanyang post sa X, sinabi niya na mas lalo lamang umunong nagkaisa ang Yemen dahil sa ginawang pag-atake ng Amerika sa kanila. Sa kabila nito, ang bagong operasyon na isinasagawa ng Amerika at mga kaalyado nitong bansa laban sa Houthi ay pinangalanan pa nilang Operation Poseidon. Mas organisado umano ito at mas epektibong pagsalakay sa mga Houthi sa bansang Yemen. Ang Amerika ngayon ay nakagawa na ng nasa 8 beses na pag-atake laban sa Houthi mula pa noong 11 ng Enero. Sa unang beses pa lamang ng pag-atake ay natarget na nila ang nasa 30 mga lokasyon ng Houthi sa bansang Yemen. Ito na din ang naging hudyat ng pagsisimula ng Operation Poseidon Archer. Sinagupa ng operasyon na ito ang mga one-way attack drones, anti-ship ballistic missiles at anti-ship cruise missiles ng Houthi. Ang Operation Poseidon Archer ay iba sa Operation Security Guardian na una nang inilunsad sa pangunguna pa rin ng Amerika at ilang mga bansang kasapi nito. Ang pangalan umano nito na Operation Poseidon ay base na din sa domestic at international na persepsyon ng kanilang operasyon.
Ang nakagawi ang pagpapangalan sa mga operasyon gamit ang heroes antiquity at mga tauhan sa Greek mythology ay inintroduce ni British Prime Minister Winston Churchill noong World War II. Si Poseidon ay ang Diyos ng karagatan sa Greek at kilala naman bilang Neptune sa Roman Pantheon. Bigo man ang naging unang pag-atake sa Yemen noong mga nakarang araw, ito ay ayon mismo sa pamumuno ng Houthi. Nangako naman si US President Joe Biden na ipagpapatuloy nila ang kanilang ginagawang pag-atake hanggat hindi tumitigil ang Houthi sa kanilang ginagawang panggugulo sa Red Sea. Malinaw umano sa mga mata ng puwersa ng Amerika kung ano ang mga Houthi at dapat lang umano na mapigilan ng mga ito bago pa man maging simula ito ng mas malawak na kaguluhan sa buong rehiyon. Umaasa ang Amerika at UK na sa pamamagitan ng kanilang bagong operasyon na ito ay mapapahina nila ang Houthi sa rehiyon at upang mahinto na din ang ginagawang pag-atake ng rebeldeng grupo, hindi na lamang sa mga barko ng Amerika at UK kundi maging sa mga international shipping sa Red Sea sa Gulf of Aden. Nagsimulang atakihin ng Houthis ang mga ito noong Nobyembre at ayon sa kanila ay ginagawa nila ito dahil sa mga pag-ataking ginagawa naman ng puwersa ng Israel sa Gaza Strip. Ayon pa sa kanila, patuloy nilang gagawin ang pag-atake sa Red Sea hanggat hindi tumitigil ang Israel sa kanilang ginagawang panggugulo sa mga residente ng Gaza at hanggat hindi bumabalik ang maayos na supply ng mga pangangailangan ng mga residente ng Gaza. Samantala, dinumog naman ang pamilya ng mga hostage ng Israel Parliament at nagkaroon ng malalang komosyon. Ayon pa sa ilang mga pamilya ng mga hostage, hindi umano dapat na paupo-upo na lamang si Benjamin Netanyahu, ang Prime Minister ng Israel habang ang kanilang mga kaanak ay namamatay at pinahihirapan sa kamay ng Hamas. Ang pagsugod ay nangyari matapos sabihin ni Netanyahu na wala pa ring senyales na nalalapit na ang paglaya ng mga nalalabi pang mga bihag ng Hamas. Sinugod ng mga galit na kaanak ng mga hostage ang Knesset o Unicameral Legislature meeting ng Israel sa Israel Parliament. Nagdemand ang mga ito na dapat umano'y mas dagdagan pa ng gobyerno ang kanilang mga hakbang upang masiguro ang ligtas at mabilis na paglaya ng mga nalalabi pang mga bihag. Ayon sa Times of Israel, isang news agency, may mga sumisigaw umano na hindi dapat paupo-upo lamang ang mga opisyales ng Israel habang pinapahirapan ang kanilang mga kaanak na bihag. Nagsuhestyon pa ang ilang mga pamilya kung bakit hindi na lamang idaan sa ransom ang paglaya ng kanilang mga kaanak. Dahil dito ay mas tumas pa ngayon ang pressure para kay Benjamin Netanyahu na magsagawa ng bagong kasunduan sa Hamas o umisip ng bagong plano upang mapabilis ang paglaya ng mga bihag ng Hamas na nasa Gaza. Subalit ayon sa kanya noon, hindi umano kailanman maibabalik ang dating ugnayan ng Hamas at Israel at lalong hindi sila makikipagkasundo sa Hamas. Magpapatuloy umano ang kanilang paninindigan at hindi titigil ang puwersa ng Israel hanggat hindi nauubos ang puwersa ng Hamas. Nangangahulugan ito na tuloy lamang ang digmaan. Subalit sa ngayon, mapaninindigan pa ba ni Netanyahu ang kanyang mga pahayag noon kung buhay na ng mga bihag ang nakasalalay? Nakadagdag pa sa alinlangan ni Netanyahu sa kanyang mga pahayag noon ang pagsugod naman ng mga kaanak ng mga bihag sa kanilang mismong opisina. Nakipagkita naman si Netanyahu sa mga kaanak ng mga bihag at sinabing ang Hamas ay wala pa ding plano na magkaroon ng proposal o kasunduan upang mapakawalan na ang mga bihag. Nagpatuloy ang panggugulot at pagpoprotesta ng mga kaanak ng mga bihag hanggang sa mismong harapan ng bahay ni Netanyahu sa Jerusalem. Ayon naman sa mga ito, pinagkakatiwalaan naman nila si Netanyahu at ang mga kasamahan nito subalit nakukulangan sila sa mga ginagawa nilang hakbang at habang tumatagal umano ay tila nawawala na ng focus si Netanyahu sa paglaya ng mga bihag.